Nakatapos tayo ng isang semester! Tatlo na lang! Good morning, guys! Happy Friday! It's so cold today. And forecast is it's gonna rain. Anyways, it's Friday, August 18. My last day of the semester, guys. This is it. We made it to the last day. Parang kailan lang. Ito, nasasabihin ko na yung line ko. Parang kailan lang. Nag-first day of school tayo. Now it's our last day. And it's a big day because it's our final exam today sa accounting. It's a 3-hour exam. Alas 8 simula. Ay, wala pala akong relo. So, papasok na tayo. Wish me luck. Wala na kami ginawa kundi mag-aral. Kahapon wala kaming pasok kasi yung subject namin kahapon is natapos na namin yun. So, pero nagpunta pa rin kami sa school around 9 o'clock or 9:30. May tao pala sa likod ko. Anyway, around 9 o'clock or 9:30 nagpunta kami sa school and nag-aral. Umalis kami mga 6 plus na. Pagdating, nagluto lang ako saglit ng dinner ng dalawa. Tapos aral ulit. Oh my gosh. I'm hoping I can retain everything. And ayun nga, as what my professor said, this is kami na ang last batch na allowed ang cheat sheet. Meron kaming reference for exam. Hindi ko alam kung paano nakaka-survive or nakasurvive yung mga dati nag-accounting with their cheat sheet. Ang dami-daming tatandaan. So, with the cheat sheet nga, sobrang ano pa rin ako, ngarag and all. What more pag wala. Kaya medyo nagdadalawang isip ako sa accounting major. But we'll see. Anyways, ang dami ng tao sa paligid ko. Okay, tawid na tayo sa kabila. Good morning! Guys! Ready na yarn? For last day of school. Diyan na yung prof namin. Last day. Guys! We are done! Sa'yo niya, no? Nakita niya yung grade niya. Ako, hindi ko nakita. Pero mamayang gabi naman sabi ng prof namin, lalabas na yung aming grade. What? Pansay. Ayun. So, kain kami. Or magla-lunch out kami lahat. Ayan. Pero baka mag-picture-picture. Pero iba na una na doon sa kakainan namin. Really? Now we're here. You know? Oo, paikot-ikot eh. Kain na tayo. Guys, uwi na kami. Shout out muna. Hello. Bye-bye. Ang lamig dun eh. Bye-bye, Mel. Malipat na kayo dito. Ay, sa van pa. See you. Bye, guys. Bye-bye. Bye. See you. Oh, ikaw. Ay, hindi ko na alam. Guys, I'm home. Nakalimutan ko na mag-vlog. Kanina pa. Itok na itok ako. Kasi naman, ang tawag dito, nag-aral ako kagabi, as usual. Maghapon kami kahapon sa school. Nasabi ko na ba yan? Oo, nasabi ko na yan. Maghapon kami sa school, tapos pagdating dito, aral ulit. Hanggang mga 12:30, sabi ko, tama na to. Kasi mag-a-alarm ako 5:30 eh. Hindi, mga 12 pala ako nagpatay. Mag-a-alarm ako ng gising 5:30. Sabi ko, tama na. And then,
Eh, si Daddy nanonood pa siya ng YouTube kagabi. Tapos yung mga pinapanood niya yung mga yung mga reaction video ng mga foreigners, usually mga American, sa mga Filipino singers. So, may pinapanood siya isang video ni Gigi Delana. Tapos, iba-ibang mga YouTubers na Amerikano yung mga nagre-react. So, napapanood din ako, na-intriga ako. Kaya yun. Kaya late ko na rin nakatulog. Mag-1 na siguro. Tapos yun, 5:30 alarm. And then, 8 o'clock yung exam. And speaking of exam, okay naman. Malalaman namin yung grade later pa. Sabi na ng prof namin eh. Ano daw? Friday night, your grade should be out. Ito na lang ang iniintay, yung final exam para malaman yung pinaka-final grade. So far, dun sa parang sa namin, sa online portal, isang subject pa lang namin yung parang meron ng final grade, which is yung management. I got an A. Kahit nabuti na lang, diba, yung nakwento ko before, yung Biz Cafe na simulation ng kunwari meron kaming business na coffee shop and all that. Tapos kami, yung group namin pinakakulelat, pinakamababang benta, pinakamababang everything. So kahit na mababa yung grade ko doon, is nahatak pa rin siya ng mga quizzes, assignments, and all. Kaya naka-A pa din ako. Kaya huwag niyong babaliwalain yung mga assignments na ibibigay sa inyo kasi as much as possible kung kaya niyong i-perfect niyo kasi ang laki ng hatak ng final exam, final grade. Well, sa business management, sa management namin, wala kaming final exam, and yung Biz Cafe or yung coffee shop simulation namin, yung parang pinaka-final exam namin, and that is 30% of our grade. So, malaking hataking 30% actually. So, kaya kinakabahan ako sa business math. Kasi nga, ang hirap ng exam namin. Hindi yata ako nag-vlog noon, guys. Oo, kasi hindi ako masyado confident nung Tuesday. Oo, Tuesday yung final exam namin sa business math. So far, matataas yung mga grades ko doon sa mga assignment, saka yung past 2 exams. Past 2 exams. Or 3. Alam mo ko na ilang beses kami nag-exam doon. 3 exams, matataas yung mga grades ko. So, ito na lang din hinihintay yung final exam. Sana medyo kahit paano okay. But feeling ko nasa A pa rin naman tayo niya. Nasa line of A, hopefully. So, pag fully out na yung grade namin, sabi nung prof namin ito sa accounting, ang deadline din ng mga professors to submit the grades is August 23. So, malalaman natin yan bago mag-August 23, most probably, or at least by August 23, nakalabas na yung final grade namin for the semester. Grabe, guys. Nakatapos tayo na isang semester! 3 na lang! At marami pang mga nag-aantay na homework, presentation, exam, quizzes. Oh my gosh, pero meron tayong 2 linggong pahinga. Pero yung 2 linggo ko din ay hitik sa mga volunteering. Parang halos wala rin pahinga. Speaking of, bukas meron kaming volunteering activity. This is our first volunteering with Calgary Food Bank. Kasi nga, kaka-attend lang namin ng orientation. Kailan ba yun? August 8 kami nag-orientation. Hindi ka kasi pwedeng kumuha ng mga volunteer shifts hanggat hindi ka pa nakaka-attend ng orientation. So, naka-attend kami August 8. Tapos, ito yung parang pinaka-unang volunteering na swak sa schedule namin. And hindi kami kumuha ng mga earlier days. Kasi nga, mag-final exam kami, mabibisi kami. So, yan. First day ng bakasyon. Meron kami volunteer bukas. Tapos, ang aga-aga, 9 o'clock. And layo pa. Hindi siya yung pupunta kami sa food bank. Let's magpapak ng food. Pupunta kami sa isang community.
And then, magdi-distribute kami ng food door to door. Yun ang yun ang ganap bukas. Hindi ko pa sure kung paano talaga exactly, paano maging member na, paano mabigyan ng ganung ayuda. Yun ang curious ako. Bakit pupunta lang sila sa isang neighborhood, tapos meron ng parang naka-prepare na yung bags, ibibigay mo na lang siya door to door. So, yun. Pero nakalagay, meron kami mga instruction. Kasi minsan may makikita ka dito sa pinto na no soliciting, no anything, basta ganyan. Pagka, hindi welcome, yung mga ganun. Pag meron daw ganung sign, or kanya may mga aso, or hindi namin kailangan kumatok kasi iiwan mo lang siya sa door. Or pag wala ka daw masabitan na doorknob or walang anywhere na mapag-iiwanan by the door, move on to the next, to the next house. So, sabi ko, paano nabibigyan ng ganito? Paano nabibigyan ng ganong ayuda? Ano yun? Surprise na lang. Pagbukas sila ng pinto, meron silang pack ng food. Tapos, ayun. Sa Northwest yun, tinignan namin ni Sheena yung biyahe, 1.5 oras from here. Off sana si Daddy bukas. Off siya bukas. Parang, in a way, gusto ko sana magpahatid. Pero, in a way, kawawa din. Kasi minsan na lang siyang makatulog ng mahaba. Tapos, tsaka yung mga bata, kailangan ko pang, alam mo yun, i-force gisingin para maihatid ako. So, wag na lang. Mag-commute na lang kami ni Sheena. Kasi kung ida-drive lang, wala pa atang 20 minutes or less than 30 minutes drive kung ihahatid ako. Pero yun, commute, 1.5 oras. So, kailangan namin magkita ni Sheena Marie bago mag-7 sa bus stop. Kasi ang target time namin dumating doon ay 8:30. Kasi sabi ni Raquel, magdadala daw siya ng goto or lugaw para doon kami mag-aalmusal. So, kung 9 o'clock yung start ng shift namin, syempre kailangan maaga. Nandun kami na medyo mas maaga para makakain pa kami. So, yun. Yeah. Tapos, Sabado bukas, meron akong volunteer. Linggo, wala. Monday, wala. Tapos, Tuesday, Wednesday, meron. Sa airport naman ako, yung sa SAIT. Yung airport welcome ng SAIT. So, doon ako from Tuesday ko is 11 to 5 yung duty ko doon. Tapos, Wednesday ko, 10:30 to 5. So, mahaba-habang duty. Maghapon tayo sa airport. Tapos, Thursday, Friday, wala. Saturday, Sunday, wala. Tapos, next, sunod na week, meron na naman. Orientation naman sa school. So, 2 araw din ako doon na volunteer. The whole day din. Grabe, puno pa din. Anyways, nag-try ako mag-apply dito sa sa Bath and Body Works, sa mall dito sa tapat namin. Wala namang, hindi ko lang sure kasi, pag may tumatawag sa phone ko na unknown number, ayokong sagutin kasi, natatakot ako ma-scam. Kasi may mga scam daw na tumatawag. So, pag unknown number, hindi ako sumasagot. So, marami-rami na akong natanggap na calls na unknown number. Hindi ko alam kung isa yun yung Bath and Body Works. Kasi sabi ko naman, kung interested naman din naman si Bath and Body, mag-i-email din sila. Pero walang email Pero, I don't know kung mag-i-email nga ba sila. Ay, nako. Si Daddy umalis pala kasi ipapacheck yung sasakyan sa talyer ng brother-in-law ni Jen. Yung brother-in-law niya merong talyer dito sa may Northeast. Domingo and Son ang pangalan, if you're interested. It's near the airport. So, syempre nagpaiwan na kami. Paiwan na ako kasi inaantok nga ako. Gusto kong matulog. Ewan ko lang kung makatulog ako. Ang lamig-lamig today. Buti na lang nung umuwi kami. Nag-stop na yung ulan. Pero habang nandun kami sa nandun lang yung pinuntahan naming lugar is just opposite our school. So, tumawid lang kami. Yun, habang nandun kami, umuulan. Tapos nung tumila na, ayun, sabi namin, tara na at kami si Sheena Marie. At kailangan na niya umuwi sa bahay. And,
supposedly, hindi, sinabi ko kay daddy, malilate ako ng uwi. Sabi ko, isama mo na yung dalawa sa talyer. Eh, nung uwi na rin ako, sabi ko, hintay mo na lang ako. Kasi 4 o'clock yung ni daddy 4 o'clock yung kanyang appointment doon sa talyer. Sabi ko, hintay mo na ako at iwan mo na yung mga bata. So, yun. Guys, tulog mo na ako at ako yung antok na antok. I'm happy. Naka-ano tayo. Naka-survive ng 1 semester. Ay, okay.